Amen. Praise the Lord. Hinaot nga dili masayang yung panahon maigsoon. Kining doon ako giandam din Actually naman tay outline. So gikan sa outline doon ako gihanay, no? Manghinaot lang ko nga makasalod ta. Unya akusad nga namulong kasalod sa. Praise the Lord. Amen. So mudiretso lang tagbasa siguro din mag-sharing dayon, no? Okay ra, Brad? Ha? Basa lang ta? Amen. So nagkinahanglan kong kahayag sa Ginoo. Amen. Mga igsoon, ang tahas nako, ang portion no nga gisangon or gi-share gitahas sa message 18, no? So praise the Lord. Before ko moadto sa life study of Galatians, message 18, dirisa ko sa Book of Galatians ang basahon sa mga taga-Galacia. So, ang general subject sa Galatians, kini naghisgot kalabot sa duha balaod or kasuguan og si Kristo. Christ versus the law. Gi-emphasize gini dinhi kay ang mga taga-Galatians murag nasimang na gid sila kayo. Naka-focus na sila sa balaod. So, more on legalistic na kaayo sila. Una bis napulihan na gyud si Kristo. Tungod kay nagsunod na gid sila sa balaod. So, sa tuang gi-enjoy karon kaganinang morning, kini mga ordinances, unsay binisag ordinances, tulo man no? Sa syudad pa na, kay nahimo man kong konsihal, usa ka termino, na ay mga ordinansa po na panday, pertidagan ng ordinansa. Unya, the more nga daghang kayong mga ordinances, mao na hinuoy makakos og division. Mao na ang iglesia sa mga taga-Galacia, ang makaiglesiyahanan sa probinsya sa Galacia o sang Roma, no? Nakakos kinig mga pagbahin-bahin. Nabilong sila sa ka-iglesia, pero napuno sila sa daghan kay mga opinion, ang ilahang gibasihan, Mosaic law, katong 10 Commandments, pero tungod kay lahi-lahi silang mga opinion, mga panghuna-huna, nagkabahin-bahin hinoon sila. So wala na mutakdo sa ekonomiya or papatigayon sa Diyos. Napulihan na si Kristo. Mabitaw niya ito ang Pilipinas karon, bisan usara ta gobyerno, nagsigi na lang tag-away, di ba? Impeachment, kay mao na, violations balaod, mo ingon butong side sa gi-impeach, way balaod kay ilahang gilapas, lailahig interpretation. Di ba? Mga Supreme Court justices, dili lang sa ako ang mga Supreme Court justices, og naay kaso, mga bright man gina sila sa balaod, sila maog pinakataas nga arbiter to interpret the law, pero mga bright, mga abogado, unya, lahig interpretation sa balaod. Na ikaso, pag-decide nila, na ay 16 man na sila ka mga justices, na ay 5 nga ning pabor, nga ikumbikto ka, majority, i-absuelto ka. The same nga balaod ang ilahang gibasihan, na ay mga dissenting opinion. Di gid sila magkasinabot. Pulos lagi mga bright. Sumuna mga taga-Galacia, mga bright. No? So, nakapasimang na hinoon sa tinuod nga plano sa Diyos. Naman sa ekonomiya, ang iya is maumol gyud, mahulma kining lawas ni Kristo. Praise the Lord. So, salamat nga ni ata karon, no? Di lang kay nato himuong balaod tiya lining ato ang liningkuran, ato ang binistihan, bisan gani kuno pagtawag sa Ginoo. Nga maingon tag kusga maigsoon. Unya nampoy hinay. Kusga gyud maigsoon. So kana di ay
mga ordinances. So bantayanan maigsoon. Depende sa leading sa Espiritu. Praise the Lord. Bisan ako mamulong karon, mao lagi ni nga kaganina daghang kay kugihan ay unya sa dihang naka-enjoy ko sa MR, uy, basig makusian ko. Nara ba'y mangusi sa tong sulod? Ha? Lingon kung ingko kaganina, sinyasi lang ko ingko. Siya, nami mangusi ni mo. Amen. So praise the Lord. Manghinaot ko migsoon, pinaagi sa leading sa Espiritu. Pinaagi sa pinadayag, kay kinahanglan mang Diyod, nga naagyo'y pinadayag. Praise the Lord. We need the spirit of wisdom and revelation. So, mubalik ko nga ang general subject no, sa Book of Galatians, nakasintro kini the replacement of the law with Christ. Onya, ang focal point, niini nga basahon, maora gihapon gyud ang God's economy. Praise the Lord. So, ang background, nag-involve kini no, sa pagtubag ni Apostol Pablo. Giunsa niya pag-address ang mga taga-Galasya. Tungos problema, si Apostol Pablo doon ay burden on how to address the problem dito sa mga taga-Galasya. So, nahibawan na to, nga ang taga-Galasya, naagid sila sa Judaism. So, nag-observe gid sila sa balaod, imbes nga si Kristo mo'y ilahang kinabuhion. So, legal lang kitanan. Tingali, og naapatan na itong panahon na, nagsige na lang ito silang debate. Nagsige na ito silang debate. No? Ang mga taga-Galasya, Brad, sayop man ang imo, kay pasi din sa kuan. Musaiklo, ikaw mo'y sayop. So, waagid sila pag sinabtan nakakos gid hinuog dako kaayong distraction that lead to the degradation of the church. So, dili lalim di ang kahimtang maigsoon. So, nag-emphasize po ni sa intention sa Diyos nga madispense gyud si Kristo diha sa mga magtotoo. No? Unya, naghimo kanilang one with Him. Ang tuyo man gyud nga mausa kita diha ni Kristo. Praise the Lord. So, balik ko, kining ma-expose ta sa mga daghang balaod, mas daghan na hinuong possible violations, di ba? Sa nagkadaghang balaod, diri sa tong syudad, balaod las traffic. Usahay makain kog naon sa na ba ni? Kada muari ta diri, no entry. Ug muari ta diri, one way. Wala may yes enter ani. Ha? Na ba may nabasahan nga yes enter? Wala no, pulos no entry. Oh, tungod na sa kadaghan kaayong ordinansa. Unya, sa kadaghang ordinansa, nagakalabi nga ang tao ma-expose sa daghang violations. Mao na pag hunong pa lang nimo, tuanay traffic enforcer ni duol, gadala nag-citation ticket. Violations. Kapila ko na violations ko? Ha? No parking. Nakik-argue ko kay mauna. Unyang saan man yun? Murag kalima na tali ko na violations. Wa mabugo kabayad kay paninglan matas LTO pero umugo paninglipod. Basin og nalimtan bakaon. So daghang violations. No smoking. Dayon naapay no stopping. No waiting. Karon di ba? Daghan na kayong mga tungod na traffic. Sa traffic lang na sa rules lang na kadalanan. Pero di lang kada daghan na kayo. Unya sige pag silang himog mga ordinansa. Tungod lagi kay ang tao in the absence of Christ kinahanglan gitag balaod. Di mapud pwede walay balaod. Mas may na lang nang balaod. Di ba? Kay ogway balaod, wa po'y order. Magkagubot pod ang katilingban. But, it doesn't mean nga diha ra kita mo focus. Amen. Ang taga-Galasya, tuwa na sila nagkasintro hinuos balaod, wala na gyud matuman hinuon ang tuyo sa Dios
nga mabatunan siya diha sa tao. So, unsa may kapuslanan siyang pagpakamatay sa cross? Di ba? Wa matili mga sabadista din, no? Oo. Well, unsa may kapuslanan sa kamatayon ni Kristo sa cross, kung tuag hapon sila, nagtamod sa balaod. Di ba? Sayang kayo. Nagpakamatay siya. Unsay tuyo? Aron pagtuman sa balaod in our behalf. Gitubos na diya mga igsoon. Unya ang mga Judaismo, bisan ginag namatay na itong Ginoo, nagpalansang na sa cross, pero wa gihapon sila mubiya sa kasuguan. So mao na nga dako kaayong insultos Ginoo. So praise the Lord nga dinhi sa Book of Galatians, nag-highlights kini sa contrast tali sa ni Kristo ug sa balaod. O nag-emphasize pag dinhi nga ang gadsi kanami maogyud kini ang sintrong tuyo sa Dios nga ma-dispense iyang kagalingon, no? Specifically Christ into believers to make them one with Him. Hallelujah! Praise the Lord! In order to be one with Him, we need to experience Christ. So, hallelujah, dili lang nato igo nga madawat nato si Kristo, but gikinahanglan nga sinatio nato siya adlaw-adlaw. Aron gyud mausa ta diha niya. Mubalik ko sa atong MR nga ang tuyo sa Ginoo nga magpurma gid siya og usa ka bag-ong tawo. So sa dili pa kinahanglan makabaton ta niya. So kitang tanan nga mga nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo, pormahon ta niyang usa ka bag-ong tao. Praise the Lord. So we are now in the process, my son. Usa ra ba na to? Ha? Ang usa ka lawas, there should have only one mouth. Kayo og daghang kang ba diri inig istorya tilin ako nagkayuring digid mo kasabot. Gubot kayo. So kay naamanta sa lawas, the body has only one mouth. Onya there has only one mind. So, gikinahanglan ang panaghiusa. Dili kay magtinagsa. Mao man ito sa imbargan niya, no? Amen. So, praise the Lord. Mo padayon ko dinhi sa message 18. No? So, the promise versus the law. So, nasa itong talamdan, kining saad, batok sa kasuguan. Okay, so, ang New Testament, nagpadayag nga diha sa eternity past, sa nilabang eternidad, ang Diyos dunay tuyo. Nasa purpose. Nasa purpose. O niya, naasa purpose, naapagid siya plano, naapagid siya will. Praise the Lord. In the eternity past. So, kini nga purpose, o sa tuyo sa Diyos, is to have a people nga gipili niya to receive sa pagdawat sa pagkaanak, sonship. Praise the Lord. And thereby to become sons of God. Amen. Onya, with the Son of God as the firstborn, and then to be formed into corporate man to express God for eternity. So, ganiha, first eternity, the past eternity, na siya purpose, para asa, makabaton siya usa ka tao, corporate man, for the eternity. So, meaning, duha ka eternity ni. Eternity past and eternity future. So, og dinhi ko mo sanga ko, meaning eternity past and eternity future. So, kining first eternity mo na eternity past,
Well, diha sa Ephesians 3:11 o sa verse 1:9, kining eternity past, mao ni ang Diyos do na eternal plan, no? Unya kini eternal plan is made according to the will of God. Praise the Lord. So, iyaha na gining giplano mga igsoon. Sa eternity past, giplano na ginis Ginoo, then kini nga plano is made according to the will in order to know God's eternal plan. Onya ang first eternity, diha pagyud sa John 1:1 is the beginning of the Word. Diba? Ang John 1:1 is the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, kining beginning hisgutan dinhi, wa ta kabalog pila ka tuig ni. Unsang anyuhan ni? 19 forgotten gini. Kanang ingon lang 19 forgotten kay wa gyoy tuig. It cannot be measured by time. It cannot be measured by days, and it cannot be measured by years. Pila ka century wa gyud. Why sinugdanan? So mao ni, this is the first eternity. So the beginning of the word, lahi kini sa the beginning nga na-mention sa Genesis 1:1. Nga in the beginning, God created the heavens and the earth. So ang John 1:1 o ang Genesis 1:1, lahi ni. Kanang giingon diha sa John 1:1 nga, in the beginning was the Word. Unya sa Genesis 1, in the beginning, God created. So duha ka beginning, but lahi-lahi siya o kinini ang panahon. No, so the beginning in Genesis 1:1 mao ni ang sinugdanan sa universo. Di ba? Dayon ang nahitabo nga panahon which mao ni marikon by time. Kay sinugdanan man sa universo. So kay naa may subject. So naagyoy marikon siya or atuan na siyang mabalik pinaagi sa panahon. So dunay marikon by time. But ang giingon dinhi nga kining beginning nga gisgutan sa John 1:1, a beginning which nga walay beginning. So maglibog ta. Sinugdanan nga walay sinugdanan. So mauna ang eternity past. So naay plano ang Dios, pila na ka Brother Arnel, pila na ka milyon ka tuig ning planuha sa Dios. It cannot be measured by time. So praise the Lord, pagkaninduta kaayo maigsuon nga niata kabahin ta sa plano sa Dios. Ako nagplano kong maminyo, naman akong sister wife, giplanuhan ako mga 5 ka bulan. Pakaslan gininako. Pero ang plano sa Diyos nga mabatunan ta niya from the eternity past, pila ka milyon ka tuig, nagplano siya. Unya, praise the Lord, nga ni anata. We are the fruit of His plan from eternity past. Praise the Lord! Amen. So, mauni karon, wa pa diha mahuman, for eternity. Pagkalamia kayo. So niata karon, giplano ng daan sa eternity past para sa laing eternity. Hallelujah! Kay human sa millennial kingdom, tuan naman po tayo dito sa New Jerusalem, which is the consummation. Mauna ni consummation sa God's economy, nga ang bagong Jerusalem, mauna na ang eternity din nga wa nagyoy katapusan. Di gid masukod sa panahon og pila ka billions, trillions of years. Di naman ta maniguang ani. So praise the Lord, salamat kay sa Ginoo. Well, okay. So ang eternal will of God, no? We consider God's eternal will. So according to Ephesians 3:11, doon na siya eternal purpose, mao ning eternal will. Onya dinhi sa Romans 1:13, ang Ginoo has an eternal will, nagpasabot kini nga doon na siya gihimong decision in the first eternity for the
future eternity. So salamat kay Ginoo mga igsoon. Well, okay, sa padayon ko sa life study, no, sa Galatians. Giingon din amen. Ako na lang ning laktod-lakturon kay pila ka oras ako taman Brad. O gigutom na mo igsoon, hinahinay lamog naog dito. Kaya namurag taas-taas manggod ni uno manggod ni ka page, no? Well, dinhi na maglibog na ko ani kay ako ra manggong laktod-lakturon. So salamat kay si Ginoo. Dinhi gihimo niya ang tao. Unsay purpose nga gihimo niya ang tao? Aron kasudlag Dios. Praise the Lord, mo na yung plano. Ay naunsa ba nga ang tao lahi may ning sulod. Di ba? So dinhi na. Lahi ang ning sulod sa tao. Supposed to be nga ang tao musulod ang Diyos pinaagi sa pagkaon sa kahoy sa kinabuhi. But tua man hinuon ning kaon sa kahoy sa kahibalo. So dinhi na nahulog ang tao. So after creation, ang tao nahulog, on niya have seen that after God made man, iya hamang gibutang at ubangan sa tree of life, that man might contact the tree of life and receive his life, which is the uncreated life. But sa wala pa ang tao mo contact sa kahoy sa kinabuhi, ug ni atong panahon na unta, makasulod ang Diyos sa tao. Naon sa bahinoon nga ni nakahigayon si Satanas, natintal ang tao, ning kaon sa kahoy nga dili untay pakaon. So dito nahulog ang tao. So sumala pa sa record sa Genesis 3, pinaagi sa verse 11, dinhi na ang mankind dunay further nga pagkahulog. So na-downgrade, nagsunod-sunod na nga nakahulog yun ang tao. Dili lang sa first fall, doon na pa'y farther nga pagkahulog, dito panahon ni Cain. So sa panahon ni Cain, tinunglo na gid hinoon ang tao. So mao na din mga igsuon sa ato ang life study, so na ay pagkahulog, na ay after ang consequence sa pagkahulog, na tinunglo ang tao, dayon naana po'y promise. Ang nakanindot lang, doon ay negatibong sitwasyon, pero na ay saad. So sa ato ang MR, ipalihog lang ko li sa inyong MR, no? Naadihay the fall, then the curse, then the promise. Praise the Lord. So, tungod sa, diri sa ko mo emphasize ko gamay sa pagkahulog, no? Kay part man So, dinhi, sumala sa record sa Genesis 3, ang tao doon ay upat ka steps sa pagkahulog. The first step, naani sa pagkahulog ni Adan. Unya, kini, na-record ni sa chapter 3. Then, ikaduhang pagkahulog sa tao, diha, nagsunod-sunod, no? From 3, 4, right after sa 3, 4, na anapoy laing pagkahulog sa tao. Unya, the third nga pagkahulog, ang pagkahulog, nga niresulta na, nga nahimong crooked and perverse generation. So, dinhi, nagkagrabi ang pagkahulog sa tao. So, ang impact, ang consequence, nagkagrabi mga igsoon. So, kinini ang daghan na kaayong mga sala, no? So, sala nga namungag daghang mga sala. Dayon, ang fourth nga pagkahulog sa tao, the whole human race rising up collectively din hina to rebel. Ni-rebel din na gyud hinuon ngadto sa Dios. Unya, na-record ni diha sa chapter 11. Okay?
Then, kining upat ka steps sa full, nagpadayon one after another. Hulog, hulog, hulog. So, grabe na gid hinoon. Unya, dinhi, kining upat ka steps, mauni ang the subtle way of Satan. Unya, na-expose Jude to the uttermost. Grabe kayo iyahang kinini ang pagkuan ba sa tao. Iyahag yung the subtle way of Satan. No, so, sa laing bahin, ang pagkahulog ni Adan, nagdala ni og sala, unya daghang mga sala. On the other hand, sa pagkahulog ni Adam, nagdala kini og gawa sa sala, tunglo. So tunglo. Tungod nini, ang tao nga gihimo sa Dios nga diha gyud sa iyang kaugalingong dagway, matud pa dinhi, according to his likeness, nahimong na-involve sa sala, no? Og nahimong under the curse na tinunglo. So ang resulta mga igsoon, the first fall, nahimong ang kalag na polluted. So ang kalag nga pure na polluted, na hugawan, na daot. So dinhi na ang iyahang una-una na polluted na muni usahay natay mga una-una pa lang nato, daghan natay pang una-una. Mo na maingon ang ako ang sister wife, hugaw magkakay ko na. So, naturally, ang una-una nato, polluted na. Daghan na kayatag mga kuan. So, mauni nga, eventually, ang mind na to, fully occupied by the evil. Gingon din one after, human may kaon sa fruit of the tree of knowledge of good and evil. So, mauni mga igsuon. Unya, ikaduhang resulta, nga ang lawas was changed in nature. Dinhi naman tamo, padayon na mga good to circumcision. So, ako lang sa ni-elaborate o gamay. So, ang lawas sa tao, the body na, unsa, was changed in nature, having the element of the tree of knowledge of good and evil. The element of Satan ni naana sa atong flesh. Naana sa atong body. So, dinhi, the human body originally created by God was pure, but karon nasakulan sa evil elements of Satan. Ang ikatulong resulta sa pagkahulog, mauni nga ang espiritu na matay, was deadened. So, grabe, no? It was damaging. Damaging, very damaging. So, nahimong na-insulate. Na-insulate na siya from God. So, nalayo na gidhinuon siya. Naanay nag-ulang. Oh Lord Jesus, grabe kang consequence. So, na-isolate na from God. Na wada na siya function towards God. O niyang Efeso 2:5 nag-ingon, before we were saved, we were, unsa man? So, we were dead. We were not dead in our body, but in our spirit. So, mauni karon, when man's spirit was deadened, ang tao, what na abilidad to possess and to contact and to fellowship with God. So, kay nalayo naman gid siya. So, mauni karon. Unya ang ikaupat nga result dinhi sa Romans 5:19 sa pagkahulog sa tao. Tungod sa pagkahulog sa tao, dunay certain element nga na-injected into man. Unsa man nga elemento? Mga igsoon. An element nga matod pa dinhi sa Romans 5:12, mao na ni ang sala. So, as through one man, sin entered into the world. So, nakasala na. Then the fifth result was the fallen man was condemned. Dinhi na. Gi-condemn na siya. So, imbis pananaw si Ginoo, ang tao maayo, but dinhi,
under na siya sa condemnation. So, kay under na sa condemnation, so diha na dayon, ang tao, tungod sa pagkasala, tanang creation subjected to vanity, kakawangan, groaning. Unsa man ning groaning? Nag-agulo, traveling. Unsa nang traveling siya? Nagbati, traveling under the slavery sa pagkaulipon sa corruption, mga igsoon. Grabe, no? Unya, ang yuta na tinunglo na. Dili na paraiso na tinunglo na ang yuta. Wala na magtikad ka na. So, mao ni maigsoon. So, tungod dining dugang pagkahulog sa tao, pinaagi ni Cain o daghan pang downward fall ang tao, praise the Lord, wa magpabilin diha, doon na di ay promise. Mao na karon i-elaborate og maayo ni Brother Ray. But, amen, dinhi, no, ako lalakbitan gamay, kay sumpay naman to sa stanza, the fall, the curse, and the promise. So, human sa pagkahulog sa tao, og dating lunglo, doon ay saad. Hallelujah! Naad ay saad ang Diyos, mga igsoon. Praise the Lord. So, salamat kay sa Ginoo, gikan sa iyahang very miserable kayong kahimtang, tungod sa consequence ng pagkahulog, na ay saad ang Diyos. Praise the Lord. So, unsa maning saad sa Diyos, ang Diyos nagsaad ngadto sa tao, pinaagi kang Abraham. Hallelujah. Unya kining saara, the God of glory appeared to Abraham. So glory. Di ba? Himaya. No? So ug mitag himaya, kuan kayo kanana ang glory mahimayaon, kuan ba ang kanina taas kaayo ang ugbalaan. Nganong wala man kuno miingon nga God of love appeared to Abraham. Nganong giingon man nga God of glory. So niya dinhi sa atuang pagtulunan, nga the God of glory appeared to him. With Adam we have sin and the curse, but with Abraham we have God's promise. Praise the Lord. So sumala pa sa Genesis 12:3, God promised Abraham that in him all the nations would be blessed. Praise the Lord. So, dinhi mga igsuon, kining seed of Abraham, mukutlo ko gamay sa experiencing and enjoying Christ in the epistles. So, sa Galatia 3:1-22, si Kristo unveiled as the seed, kung kining binhi ni Abraham. So dito niya gipadayag nga binhi na ay binhi pinaagi ni Abraham. Unya sumala pa sa Genesis 22:17 ngadto 18 nga ang Dios, ang Ginoo nagpromise si Abraham, I will surely bless you and will greatly multiply your seed like the stars of the heavens and like the sand which is on the seashore. So kini nga prophecy gisubli niya ni dito ni Isaac, no, sa Genesis 26:4. And again ngadto ni Jacob, dayon kini nga mga bersikulo are dili ni siya not three prophecies but one prophecy. Dili ni siya tulo ka mga panagna kundi usa ra gihapon ni ka panagna nga iyahang gisubli-subli, mga igsoon. So praise the Lord nga as the seed of Abraham, Christ in his humanity blesses all the nations with the gospel. Okay, so dinhi sa okay, so balik ko kuan kay nanawa nako. Amen. Praise the Lord. So nganong nagkinahanglan mag-covenant. Promise din naa pagyoy covenant, no? Onya dinhi sa kuan sa Ginoo, kinahanglan kay si Abraham murag nagdiduso unsa kani Sara,
So, iyaha pag yung gikuanan og covenant kon pakigsaad. Ang saad, iyaha pag yung gisuportahan og pakigsaad. So, gilakapan gyud, no? Parihaban ni sa kinibang kontrata. Ang kontrata, nagpirmahay na mo, pero gikinahanglan pag yun, nga ipanotarize, aron gyud unsa ba ni, kini ang declaration of fact. So, dinhi maigsuon, ang covenant, gidasunan og covenant, tungod kay ang Ginoo, ang Diyos, determined gid siya to fulfill His promise. Praise the Lord. So, salamat kay sa Ginoo nga gipakita niya ni unsa gyud siya ka kining determinado no nga matuman gyud ma-carry out ang iyang plano sukad pa sa sinugdan bisan kung nahulog ang tao apan ay promise niya ngadto ni Abraham. Praise the Lord. So, oras ako? Ha? Unsa pa oras? 10:30? Napay 13 minutos, no? Amen. So, mag-sharing na tayo, Magson? Ha? Okay na? Well, okay. So, amen. Mo focus ko sa kinini ang kang Abraham. Sa Galatia 3:10, si Pablo niingon, as many as are of the works of law are under a curse. So, tanan ko no, as many as are of the works of law are under a curse. So, tinonglo. So, for it is written, cursed is everyone who does not continue in all the things written in the book of the law to do them. So, if kuno, giingon diri, kung mo try tag keep sa kasuguan, we will be in the flesh and automatically come under the curse. So tungod ini, who are of the works of the law are under the curse. Instead of trying to keep the law, we should thank the law for exposing us. Nara po di siya positibo. No, imbis we will try to abide or to obey the law, magpasalamat ta for law kay na-expose ta, then bid it farewell. We should live the law and go to Christ. Humanta ma-expose, bye-bye. Balaod, kay dire na dayon ta, we need to take Christ, mga igsoon. So, mao na ni hulip nato, mga igsoon. So, si Kristo as the seed of Abraham was crucified and became, nahimo siyang tunglo and became a curse in our behalf. Praise the Lord. On the curse of the law in order that we might receive the Spirit as the blessing of the gospel. So praise the Lord, nga katong promise ni Abraham natuma na pinaagi ni Kristo. The promise that all nations would be blessed in Him. So salamat kay sa Ginoo nga in Galatians 3:14 nagingon, in order that the blessing of Abraham might come to the Gentiles in Christ Jesus. Hallelujah. That we might receive the promise of the Spirit through faith. So, kini nga bersikulo, nag-combine ni sa promise of the Spirit and the blessing of Abraham. So, salamat kay sa Ginoo niining pagpamulong, no? Nga iyahag yung gipakita kanato unsa ka miserable nga tong kahimtang na hulog ang tao, na tinunglo, apan dunay saad mga igsuon. Amen. Natuman kini pinaagi ni Kristo o niya ta karon nakabaton niining Dios nung kinabuhi human nga nahimo siyang life-giving spirit. So praise the Lord. Wala na tas balaod ha. Wala na tas ordinansa. Si Kristo nagtuman sa balaod on our behalf. Mao nang gitubos ta niya mga igsoon. So, salamat kayo sa tuang daily living. Atulan sination si Kristo. Kinabuhion na to si Kristo. Praise the Lord. Wala na ta sa Judaism nga nakafocus sila sa balaod. Naglali sila kalabo sa circumcision. Diba? So, pwede na di ay tagdili magpatuli. No? Mga brothers, okay ba? Ha?
Kay wala naman tas kasuguan. Well, anyway, pwede or dili pwede, depende na naon sa leading sa Espiritu. Nabay wala ma-circumcise diri? Redondo? Ha? So, tungod kay wa na ta naka-focus diha. Amen. Gibungkag na. Hallelujah. Ang division. Tiyali, nag-imagine ko, kay naglalis man gid sila sa circumcision. Nagtuo ko nga naay grupo sa mga ganang wa ma-circumcise. Naapo diri ang grupo tiyali sa mga na-circumcise. So, nahimong issue nila. So, inaana ka nadaot na ang mga taga-Galacia. So, praise the Lord, nga ni ay Kristo nga mo ay nagtuman sa balaod on our behalf. Amen. So, ato lang yun nga mahimong ma-organic union ta with Christ, mga igsoon. Praise the Lord. Amen.